Magandang araw mga Kaspiro. At ito, tatlo kami ngayon. At dadayo kami sa spot kung saan maraming nakakalam. Let's go! So yan mga Kaspiro, dito na kami sa spot namin. Hanap na kami kung ano mapana. Go mga kabunging! Dito lang kami guys sa Laot on the Bay. Let's go. Anong pana ngayong araw? Sana maraming tangigi. At yun mga Kaspiro, pagdating namin dito ay nakita namin na sobrang linaw. Kaya sobrang excited na pag-dive mga Kaspiro ay hindi ko na-open yung camera nung pagtira ko sa lapo na ito. Sayang. Pero goods lang dahil nakuha natin yan. At nang masecure natin yung lapo mga Kaspiro ay ito. May nakita tayo isang bayang. Kaya kinuha na din natin to mga Kaspiro. Dahil good size na. At pangdagdag na rin sa isda na nahuli natin mga Kaspiro. Dahil nabibili din ito sa halagang 100 or minsan 80 pesos per kilo. Kaya pangdagdag kita na rin. At dito naman mga Kaspiro ay may nakita tayo isang suno ulit. Kaya ayan, tinira na natin. Kala ko makabitaw mga Kaspiro dahil nung pagkatira natin ay natamaan lang natin sa balat. Kaya ayan, tingnan nyo, wasak yung kanyang balat. First time ko dito mga Kaspiro na mamana na ganito kalinaw yung tubig. Kaya napaka-excite namin na mag-snorkeling paikot habang naghahanap ng mga isda. Dahil po dito sa area na to ay may mga kumpul-kumpul pa ng mga corals na maganda. Yun lang din talaga mga Kaspiro. Hindi po natin talaga maiwasan na itong ibang mga corals ay sira na. Dahil po yan sa illegal fishing. Hindi naman po masisira yung mga corals natin kung hindi madaanan ng mga illegal fishing. Sana naman sa mga nag-illegal, makonsensya naman po tayo, no? Okay lang sana po kung pana-pana lang, huwag na sanang lasunin kasi lahat po ay apektado once na nilason nyo yung dagat natin mga Kaspiro. Lalayo na yung mga isda, sira pa yung ating mga corals dahil nga nakaamoy ng chemical. So nakasad naman yung ganun mga Kaspiro dahil balang araw wala na tayong mapapanang isda dito, lalong-lalo na sa mga huling henerasyon natin. At ito naman mga Kaspiro ay isang midnight snapper. Yun yung napana natin kanina, i-recover ko lang dahil sinabit niya dito sa corals. Kaya dahan-dahan lang para hindi masira itong nag-iisang corals na buhay. Ito pala mga Kaspiro yung midnight snapper. Napakasarap po ito sa sinigang at inihaw. Sobrang taba po nito mga Kaspiro. Sa mga hindi pa po nakakatikim nito, subukan nyo po yan. Talagang hanap-hanapin nyo. At dito mga Kaspiro ay may nakita ako ditong isang uri ng liptidin na palabas-pasok, labas-pasok dito sa butas ng bato. Kaya binaba ko ito at subukan titirahin.
At nung pagbaba ko nga dito mga ka-Spiro ay nakadungaw doon sa butas niya, kaya hindi na tayo pinahirapan magsilip pa. Ayan, no? At kusa na rin lumabas sa butas mga ka-Spiro. Napakaganda ng tama at napakaganda ng kanyang paglabas sa butas. Dahil hindi na tayo ah, ilaw pa or magdukot pa sa butas niya. Siya na mismo yung lumabas. Kaya ayos. At dito naman mga ka-Spiro, ito po yung isang kumpol ng mga corals na buhay pa dito sa spot na ito. Kung titingnan nyo mga ka-Spiro, napakaganda ng mga corals na yan. At kung sa paligid niyan ay hindi nasira, yung malalaking bato at malalaking corals, sigurado napakayaman pa sa isda ang spot na to. Kaso nga lang, ay iilan na lang din ang mga natirang mga magandang corals dito. Ayan mga ka-Spiro, kung nakikita nyo, napakaganda talaga tingnan. Pero sa ibang parte niya, nakakalungkot na. At dito nga mga ka-Spiro, nagtago ako dito sa pabundok na corals. Dahil yan, sa unahan mga ka-Spiro ay puro mga midnight snapper yan. Nagbabaka sakali pa ako dito na makabawas pa ako bago kami lumipat sa spot. Pero kahit anong antay natin mga ka-Spiro ay hindi talaga sila gumagalaw na papalapit sa atin. Kaya nagmove na lang ako at umakyat sa bangka para lumipat kami sa ibang spot dahil wala na rin kami mapana dito. Napakalungkot na. Pahinga na guys dahil pagod na. At yan mga ka-Spiro, yung napana natin dito sa spot. Kaya pagkatapos namin mag-prepare, ay umalis kaagad kami dito sa spot na to at lumipat doon sa kabilang spot. At nang pagdating namin dito sa spot mga ka-Spiro, ay nag-ambush kaagad tayo dahil mahaba-haba din yung pahinga natin. Siguro mga 20 minutes din yung travel namin papunta dito sa kabilang spot. Kaya medyo malakas naman tayo para mag-ambush. Kaya nung pag-drop ko dito ay nilapitan kaagad tayo ng isang malaguno. At inatra kaagad natin yan mga ka-Spiro. Yung malaguno mga ka-Spiro, mailap yan siya kapag dinadive natin. Pero once na nakapag-drop ka sa ilalim at i-attract mo siya gamit yung buhangin katulad ng ginagawa ko, ay yan o mga ka-Spiro. Talagang lalapit at lalapit yan para magpapana. Ayan, tumagos pa yung shop natin kaya talagang secured mga ka-Spiro. Hindi na makakawala yan. Nadamay pa ito yung halamang dagat sa ilalim mga ka-Spiro. Ito po ay delikado din dahil napakakati nito. Kaya sa mga baguhan lang dyan, ingat-ingat po kayo sa halamang yan. Sobrang kati po niyan. Isang bisis na rin ako nadikitan yan. Mabuti lang at makapal yung suot natin. Another ambush na naman mga ka-Spiro dahil may mga kawan dito ng dalagang bukid, labahita at ng slick unicorn. Kaya dito ay namili pa tayo kung sino yung papanain natin. Kaya ito yung mga nangyari mga ka-Spiro.
At yun mga Kaspiro, Dalagang Bukid po yung ating pinana dahil yun po yung pinakamalapit. Ayos. Malaki na ito mga Kaspiro na Dalagang Bukid, halos mag-1 kilo. Dito pala mga Kaspiro ay habang sinisecured ko yung napanak kong Dalagang Bukid ay bigla naman dumaan itong isang malaguno sa baba. Kaya dali-dali akong pinana ito mga Kaspiro kahit hawak ko pa yung Dalagang Bukid. Pero goods naman mga Kaspiro dahil natamaan natin yung malaguno at ito ay i-recover na natin. Hindi ko kasi na videohan mga Kaspiro yung pagkatira dahil nagmamadali ako, baka makalayo pa. Pagkatapos malagay sa buya mga Kaspiro yung napana kong Dalagang Bukid at malaguno, ay ito, may malaguno na naman mga Kaspiro. Kaya ang ginawa ko dito, dive bomb dahil pakiramdam ko ay napakaamo niya lang. Kaya kampante ako na mapapana natin siya na hindi na natin i-ambush. Kaya ayun mga Kaspiro, na-spine shot pa natin kaya halos hindi na nakagalaw. Pagkalipas ng ilang minuto mga Kaspiro na pahinga sa surface, ay nag-drop na naman tayo dito at mag-ambos kung anong mga isda ang lalapit sa atin. Dahil dito sa paligid ko ay merong mga malalaking isda. Kaya nung nag-aantay ako dito sa ilalim, itong mga labahita, Dalagang Bukid at yung Slick Unicorn ay paikot-ikot lang dyan. Kaya nag-decide ako dito natitira ng isang Slick Unicorn na malaki sa kanila para may pang-ihaw tayo mga Kaspiro. Ito pala mga Kaspiro, yung Slick Unicorn ay pumapangalawa doon sa Blue Spine Unicorn na masarap na surahan. Kaya kung bibili kayo sa palengke at wala kayong makitang original na surahan, dito kayo sa Slick mga Kaspiro. Dahil napakasarap din ito sa inihaw. Pwede rin pang kilaw ito mga Kaspiro. At pagkatapos na ma-secured yung napana nating Slick mga Kaspiro, another ambush na naman tayo dito. Same spot lang ito. At sa pagkakataon na to ay labahita naman mga Kaspiro yung target ko dito. So yung pinakamalaki yung hinahanap ko mga Kaspiro. At nung paglingon ko dito sa kanang bahagya ay nakita ko na mga Kaspiro yung malaki sa kanila. Kaya ayan, tinira na natin mga Kaspiro dahil halos 1 kilo po yung isang pirasong labahita na yan.
Nung pabalik ako sa bangka mga ka-Espiro ay nadaanan ko itong isang red bus na pumasok dito sa kanyang bayan. Kaya hindi na natin pinalampas mga ka-Espiro dahil good size pa naman yung red bus na ito. Sinilip ko siya sa butas. Translatan ko, nung nakita ko na pwedeng tirahin, tinira ko. At itong pagkakataon na to ay i-recover na lang natin siya mga ka-Espiro dahil hindi natin nabidyohan nung titirahin natin. Medyo masikip yung butas mga ka-Espiro, kaya ang ginawa ko dito, hukay mga ka-Espiro para lumaki yung kanyang butas para madali natin mailabas yung red bus na ito. Kaya ang ginawa ko dyan, pagkatapos ko mahukayan ay bumalik ka agad ako sa taas mga ka-Espiro para magpahinga na naman. At dito nga ay nag-drop tayo ulit para i-recover na natin yung isda mga ka-Espiro. Sobrang taba ng red bass na ito mga ka-Espiro. Kaya tuwang-tuwa talaga yung nakabili na kapitbahay namin. Shout out kay Ate Bibi na bumili ng red bass na ito. 2 kilo talaga mga ka-Espiro. At yun mga ka-Espiro, successful mga ka-Espiro yung pag recover natin. Ayan no, napakaganda ng isda talaga na ito mga ka-Espiro. Ito ay uri din ng mangrove mga ka-Espiro, red bass or red snapper. Aray ko, red bass. Oh, up. At yun nga mga ka-Espiro, nung pag-akyat ko sa bangka at paghila nila ng buya ko ni Marco at ni Edmond, ayan, gulat na gulat sila sa laman ng buhay ko mga ka-Espiro. At pagkatapos namin magpahinga mga ka-Espiro ng mga 1 oras, ay ito, nag-drop na naman kami. At dito sa pagkakataon na to ay binantayan ko si Marco na mag-recover ng napana niyang dalagang bukid. Pag mga ganito mga ka-Espiro na may mag-recover sa kasama natin, kailangan may nakatingin sa taas. At kung wala naman kayong kasama, antayin nyo na lumapit yung kasama nyo or tawagin nyo bago nyo i-recover yung isda, lalo na sa mga baguhan. At dito nga mga ka-Espiro ay nagpukpok na naman tayo ng bato at nagpalipad ng buhangin para lumapit itong malaguno mga ka-Espiro. At ayun, successful yung pagtira natin mga ka-Espiro. Maganda yung pagkatama, kaya dagdag huli natin mga ka-Espiro. Pagkatapos ko ma-secured yung malaguno mga ka-Espiro, ay ito, hinanap ko si Bro Edmond. At dito nga ay nakapana siya ng lapu-lapu mga ka-Espiro. Ang ginawa ko dito ay drop ko sana para i-recover, pero nung pagtingin ko ay nahila niya na rin, kaya hindi na ako nagbaba. Binidyohan ko na lang siya mga ka-Espiro. Guys, talagang pagod na. At yun nga mga ka-Espiro, hapon na, kaya nag-decide na rin kami na uuwi na. Pero sundan
Dahil gutom na kami mga Kaspiro. Kaya ito, biyahe ng pauwi habang nagpe-prepare ng makain mga Kaspiro. Si Edmond at si Marco ay nag-prepare ng kinilaw at mag-iihaw kami mga Kaspiro. At ito yung pinaka-exciting sa lahat mga Kaspiro, yung kainan. Sa tabi. Ayan, no? Prepare na yung inihaw at yung kinilaw. Tapos ito guys yung huli natin. Ayan. Tapos ito naman kay Marco Ridas. Grabe po. Saka ito yung iba. Maraming salamat mga Kaspiro sa pagsama at panonood ng aking mga video. At sa gusto po magpa-shoutout, comment lang po kayo dyan sa ibaba para po sa next video natin ay ma-shoutout po kayo. At yun mga Kaspiro, yung pinakamasarap sa lahat pagkatapos mamana ay kainan. Kagat ng bungi. Okay kayo.